na-mention mo na yan, may mga naginawa kang kataluhan, may binanggit ka rin kanina na nag-protect ka ng mga, or support ka ng mga friends. Now, hindi naman kaila na dahil sa content mo, dahil sa mga rebuttals mo na ginawa before, meron kang mga kaibigan na nakilala, na nakaaway, nakakontentan. Yan. So, I wanted to know yung impact sa'yo kapag meron kang mga kaibigan sa social media na nakakatampuhan o nakakatarik. I mean, ano yung impact sa'yo? Okay lang ba? Nakakakils ka ba? Are you somehow affected? Siyempre, apektado ako in a way na nakakapanghinayang lang. Mm-hmm. Oo. Apektado, siyempre. No? Pero, hindi mo naman kailangan yung i-ano dun sa social media. Mm-hmm. O, kasi gagamitin na naman yun ng issue against sa'yo. Yun yung leksyon na natutunan ko rito. Na dapat, ano ka lang, cool ka lang. If you're hurting, huwag mo lang ipagsabihin. Huwag mo lang ipakita. Kasi lalo pa nilang... mas lalo kang aasarin. Mas lalo yung gagamitin against sa'yo. Mm-hmm. Ang ano yun mo na lang, tumawa ka na lang. Yung bang, okay, sabihin na natin nga kahit sasabihin mo pa na kahit sabihin pa nila na nagpe-pretend ka, ay kesa naman na iiyak-iyak ka. Kasi iba yun kapag umiyak ka dun sa ano na yun, parang kumukuha ka ng simpati dun sa mga viewers. At the end of the day, parang ang pangit naman ang ginawa ko. May issue na naman. Oo, magkikaroon na naman ng issue. No? Mas ano na lang, natawanan mo. Katulad sa mga ginawa ko, na kahit apektado ko, pero ang ginawa ko pa rin ay tinatawanan ko, dinadala ko na lang sa good vibes para tapos na yung issue. So, natapos yung issue. Hindi ko alam kung tapos na ba. Naniniwala ka pa rin ba na pwede tayong makakita or makakuha ng totoong kaibigan sa social media? Yes! Kasi marami akong naging totoong kaibigan sa social media. Oo, katulad sa mga kasama ko dito na mga tawag nito, mga wala naman silang channel. Pero pumupunta sila rito. Musa lang. Oo. Pero mahirap din makakita. Pero of course, makakita na talaga. Ako nagpapasalamat ako sa mga community ko na talagang tunay. Yung karamihan sa kanila hindi ko pa nakikita for for more than a year na. Pero nandiyan pa rin sila sa akin. Oo. Kahit na ano pang mga pinupukol na issue sa akin, nandiyan pa rin sila. Kahit na sabihin ko na may mga mali ako, nandiyan pa rin sila. Ito lang yung maganda kasi sa mga solid supporters ko. Kahit na minsan may mali na ako, no? Tawag nito, nandiyan pa rin sila. Pero napaka-open nila magsabi sa akin na, ikaw Miss Eng, mali mo rin kasi. And then ako, oo nga mali ko rin. Ganon. Kasi ganyan ako ina-appreciate ko yung mga advices nila, yung mga opinion nila. Ang pinaka na take away ko sa sinabi mo kanina na number one, you are open for feedbacks at saka yung mga advices sa'yo ng mga community mo. And yung community mo, sabi nga, kahit mali ka, sinusuportahan ka pa rin. Pero, hindi sila nag-hesitate sabihin sa'yo na mali ka. Yan yung yan yung kulang minsan sa mga creator at saka mga fans, mga fanatiko, na minsan kahit mali ka na, hindi ko tolerate yung mali mo, tatakpan pa, gagawan pa ng justification na, ganyan, kasi naman kaya ganyan, kaya ganyan yan Hindi sinasabi yung mali. Ito yung gusto ko sa'yo, sabi mo nga. Ina-admit mo kung may mali. Kagaya na sinabi mo ngayon, di ba, na may mali ako, nagkamali din ako dito. One way for a person talaga to grow. And sometimes, di ba, sabi mo, sometimes actually, if you do have people around you who will let you know na mali ka, it will help you realize na, ay, may mali nga ako. I-appreciate mo yun. Kasi, maganda naman kasi yung pagbabash nila na yung Bising dapat kasi kasi ikaw din kasi may mga ganito ka no? Maano din kasi yung bunganga mo, may mga ganon. Ako, hindi ko yun na inaano na pinipersonal nila ako. Bagkus, at least alam ko na kung ano yung opinion nila agad sa akin. Oo, concern sila. So, yun, iba sila, binigyan ko ng pachika. And yung sinasabi ko din, Miss Eng, na
sometimes kasi you don't have to agree with them naman eh. But at least you listen. You listen, take note mo ay, 'di ba? Kasi malay mo in the future ma-realize mo na ay tama nga pala sila Tama nito. sila. Oo. To watch the full interview with Miss Ingrata de Ortiz, i-click ang end card na ito or i-search ang Pinoy Creator Spotlight sa mga major podcast platforms. Enjoy!